Are you saying na dapat na talagang i-abolish? O meron pa ba ng leadership fund? Actually, sa 2026 budget, wala na. Okay. Kasi creation lang naman ito ni Secretary Bonoan in collaboration with Jose Cabral. So sa 2025, yun ang last budget year. I believe sa 2026, wala na yung leadership fund. Hindi naman illegal, kaya lang improper. Why? Because district representatives are supposed to be members of the local development councils. Pag nag-deliberate, even in the barangay development councils, pwede sila magpadala ng representatives sila para makihalo sa discussion, deliberation ng local development plan. Sa municipal city, member sila. So, dapat doon sila nagdi-deliberate, doon nila nilalaban kung ano yung mga projects nila sa mga districts. Para na sa ganun, pagdating sa regional development councils, all the way up, provincial, regional, naandun na yung kanilang mga needs and priorities in the respective districts. Kaya nga nadi-disrupt because hindi sila humahalo doon and nababaliwala na yung output ng mga regional development councils. Kasi pagdating sa Congress, ang sinasabi ng mga district representative, bakit pa tayo makikialam dyan? Pagdating naman sa Congress, tayo ang bida. So, at sa time, nag-deteriorate na nga na umabot na pati yung net. Hindi na kasama yun doon sa authorization phase na tinatawag. Kasi apat yung phases di ba? Preparation, authorization or legislation, implementation, yung babalik sa executive for implementation, and of course, accountability. Ito na yung oversight, COA, etc. So, kaya na-disrupt yung budget cycle o yung budget process because of this, sinanigat, so okay. Yan po yung tinawag ni Cabral kay Tito Sen. Ganyan ba yun? Yan. Kasi pagkapanalo ni Tito Sen, nag-text na nga si late Jose Cabral sa staff niya. Sabi mo kay Senator Soto, meron siya 500 na pang-allocable. And hindi nagsabit si Senator Soto. Pinakita niya nga sa akin kasi ako yung nag-chair ng Blue Ribbon. And of course, alam niya, active ako sa budget deliberation. Senator, bakit kailangan ng tanggalin yan? Nadidisrupt ka. Saka hindi dapat makidip ng fingers yung mga congressmen, mga senators sa budget preparation. Because that is within the domain of the executive down to the local levels, mga LGUs. Dapat walang pakialam. Ang pakialam ng congressmen and senators, doon sa tinatawag na authorization phase, meaning legislation. Doon pwede mag-amend, aka insertion. Kasi kung doon pa lang sa NEP, naka-insert ka, parang ito yung, parang sabihin na natin, ito yung descendant ng pork barrel, which was outlawed way back in 2014, di ba? Outlawed na yan declared unconstitutional. Pero ngayon, naka-invento na naman sa halip na pork barrel, worse pa, kasi ang pork barrel, doon na yung sa Congress Ito, executive domain pa lang, nandoon na nakialam na yung mga congressmen because ino-operan nga ng mga allocable. And what a term, alok.